Nakakuha ako ng plywood, mga springs, brackets, bar, maraming tornilyo, sa scrap at junk parts dito sa workshop namin. At naisip ko, pwede akong gumawa ng sequential shifter para sa car simulator ko sa bahay. Kaya for today's video, simulan natin sa plywood. Nilinis ko yung plywood gamit yung grinder at binutasan ko gamit yung drill para maikabit natin yung plate na magiging base ng sequential shifter natin. Ngayon nakabit na natin yung base, ikabit naman natin ngayon yung springs. Kailangan ko lagyan ng spring yung magkabilaan ng plate natin para magstay sa gitna yung lever natin. Ngayon, ikabit na natin yung lever. Kailangan ko siyang markahan at butasan para ito yung magiging guide ng lever natin. Sige, shifter. Diba, yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag may nagagawa tayo na galing sa scrap, sobrang natutuwa yung mga Hapon kasi gusto nila yung mga creativity na ginagawa natin mga Pilipino. Nakabit na natin yung lever sa mga springs, lagyan naman natin siya ngayon ng brackets. Nakabili ako ng L bracket sa Daiso at buti na lang may naitago pa ako na mga mahabang tornilyo para makabit natin yung lever. Ang problema na lang natin ngayon kung paano siya pagaganahin sa simulator ko. Meron ako ditong Elecom gamepad na nakuha ko lang din sa basurahan 3 months ago. At yung left trigger at yung R trigger, yun yung gagamitin nating buttons para sa simulator natin. Pero bago natin siya ikabit, pinturahan muna natin yung base. Naisip ko na pinturahan siya ng itim kasi hindi siya babagay sa car simulator ko kung wood siya. At ngayon na napinturahan na natin, ibalik na natin yung mga parts na tinanggal natin. At i-secure na natin yung mga brackets and yung lever na kinabit natin. At ngayon, pwede na natin ikabit yung Elecom gamepad natin. At para mapindot naman yung mga buttons, bumili ulit ako sa Daiso ng mga mas maliit na L bracket. From lever, ito yung magiging trigger ng L and R button para ma-simulate yung shift down and shift up ng sequential shifter. Ang tanging problema ko na lang ngayon ay kung paano ko i-mount yung Elecom gamepad sa pinaka-base plate natin. Ang ginawa ko, binutasan ko siya at nilagyan ko siya ng bracket galing ulit sa Daiso at finorm ko lang yung bracket para sumakto sa mga trigger natin. Ngayon, sinikipan ko lang at tinesting ko at ngayon, meron na tayong sequential shifter na nabuo ko gamit lang yung scrap na nakuha ko dito sa workshop namin. At itong shifter na to, gagamitin natin siya sa car simulator ko dito sa kwarto ko. This coming May, i-release na yung Forza Horizon 6 and dito siya i-base sa Japan. At para ma-ready yung car simulator ko dito sa kwarto ko, gumawa ako ng DIY na sequential shifter para dito sa car simulator. Bali next year, meron akong plano na makapag-drift dito sa Japan. And kung gusto mo masubaybayan yun, paki-follow na dito sa Facebook and paki-subscribe na rin sa YouTube channel ko. So, ang naisip ko na tamang pwesto niya ay dito sa gitna nung armrest ko and nung H-shifter ko. Kasi pwede ko siyang ma-access ng mabilisan lang and ever na gusto kong gamitin yung H-shifter na nandito, yung Moza HGP, nandito lang din siya. Yung handbrake, malapit lang din. Ito yung handbrake ko na ginagamit for drifting. So, lahat to for drifting. So, ang ganda lang din ng pagkakapwesto kasi walang sagabal sa kanilang lahat. So, sobrang accessible nilang lahat and nakakatuwa na gumana yung naisip ko na gawin dito sa car simulator ko. So, ngayon, i-testing naman natin yung sequential shifter. Dito muna natin i-testing sa laptop ko. Ang reason kung bakit gusto ko siya muna dito i-testing kasi if ever na hindi siya gumana, pwede natin siyang tanggalin or kung kailangan ayusin natin. So, sana gumana. So, nandito na tayo sa laptop ko and nakukonek ko na yung gamepad natin or yung sequential shifter natin. So, ngayon, pwede na natin siya i-testing. So, pwede natin dito. Yon, nag-1 siya. Ibig sabihin, gumagana yung sequential shifter natin. And downshift naman tayo. Gumagana din. So, B4 and B5 yung buttons na nagamit natin dun sa gamepad na kinabit natin dun sa sequential shifter. So, meron akong dalawang nilalaro na games dito sa car simulator ko. Yung Forza Horizon 5 and yung Assetto Corsa. Pero ang lalaroin natin ngayon ay yung Forza Horizon 5 kasi this coming May, meron silang bagong release na Forza Horizon 6 and dito nakabase yung buong game sa Japan. Kaya dito natin siya testing muna. Ngayon, nasa loob na tayo ng Forza Horizon 5 and naset ko na yung mga buttons netong sequential shifter sa shift down and shift up. So ngayon, pwede na natin siya i-testing. Naka-neutral siya, kung mapapansin nyo, naka-neutral siya ngayon. And try natin i-shift down. So kung magat siya sa reverse, ibig sabihin gumagana na yung sequential shifter natin. So i-shift up ko naman siya ngayon. So shift up. So first gear.
shift up, second gear, shift up, third gear. So ngayon, alam na natin na gumagana yung shifter. Try naman natin siya i-drive. Third gear, fourth gear. Nakakatuwa. Ngayon, nakagawa na tayo ng DIY na sequential shifter gamit sa mga scrap na nakuha ko sa basura. So, naisipan ko na mag-DIY na lang ng sequential shifter kasi kapag bibili ako ng sequential shifter sa Amazon, yung Trustmaster, nasa 50,000 yen siya and medyo mahal yun. Nasa 20,000 pesos na yun. And sobrang realistic na yun. Hindi ko naman kailangan ng sobrang realistic. Ang kailangan ko lang ay yung realistic enough para ma-practice ko yung muscle memory or yung body and mind connection sa drifting and sa pag-racing ng gamit yung sequential shifter. For now, siguro okay na to. Makakaipon ako ng pera, mag-upgrade tayo ng sequential shifter. Pero sa ngayon, gusto ko lang ma-practice yung muscle memory. Kinagandahan sa mga games ngayon ay hindi mo na kailangan i-configure siya ng isa-isa. So, if ever na ginamit mo yung H-shifter, ang gagamitin niya ngayon is yung H-shifter na controls. And kung sakali biglang nagbago isip mo, gusto mong gamitin yung sequential shifter, gagamitin niya naman yung controls ng sequential shifter. Sobrang galing na rin ng mga developer ngayon ng mga games. Sobrang iisip nila yung mga senaryo na pwede mangyari kapag sa mga ganitong simulator. Bale yun, another basura na naman na napapakinabangan pa nating mga Pilipino na gawa akong sequential shifter dito sa Japan. So yun lang muna for today. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.